Mga kapuso, Noche Buena na humamaya kaya naman nagkukumahog na sa mga palengke at supermarket ang mga naghahabol syempre sa pamimilihan ng kanilang panghanda. Kaya naman alamin na po natin ang latest mula sa Quezon City. May ulat on the spot si Maki Pulido. Maki! Kaya nga, Connie, mukhang talagang may pagsisikip na ng traffic doon sa mga paligid na mga palengke dahil talagang sa dagsana nga nung mga namimili para sa ihahanda sa Noche Buena dahil marami sa mga kababayan natin talagang ngayong araw mamimili ng ihahanda para mamayang gabi. Kung dati nga maluwag ang kalsada papasok ng Kamuning Market, kanina nung nandun kami talagang may pagsikip na. Sa Tandang Sora Palengke naman halos tumigil na yung traffic sa tapat ng palengke, lalo na sa may Visayas Avenue. Sa Visayas Avenue kasi, malapit dun sa kanto ng mismong Tandang Sora Avenue, naokupahan na yung dalawang lane na mga nagtitinda, na mga gulay at saka prutas, pati dry goods. Maliban sa kanila, syempre may mga nagpa-park. So, occupied na yung dalawang lane. Sa parehong palengke, siksikan na talaga yung mga customer. Karaniwan, maluwag sa Kamuning Market, pero ngayong bisperas ng Pasko, siksikan na sa loob ng palengke. Meron pa nga tayo mga nakausap na naghahabol na pangregalo sa dry goods section. Sabi ng mga nakausap namin, mas okay pa rin talagang mamili ng ihahanda sa mga palengke dahil sa palengke nakakabili ka ng tingi. Sa grocery nga naman kasi, kung halimbawa may kailangan kang sangkap, kailangan bilhin mo yung buong bote o yung buong lata. Pero sa palengke, pwedeng bumili ka ng 2 piraso o ilang piraso lamang. Kung tingi-tingi daw kasi yung bibilhin, mas kakayanin ng budget para sa handaan mamayang gabi. Tulad sa ibang malalaking pamilihan, nagtaas ang presyo ng mga gulay sa Kamuning Market, lalo na yung mga sangkap para sa kare-kare at saka sa pansit na karaniwang hinahanda raw sa Noche Buena, at least dun sa mga customers nung tindahan na nakausap ko. Sabi nung tindera, para dun sa mga gulay, mahal daw kasi yung bagsak sa kanila. Hindi na nga raw nila ito masyadong pinatungan kasi gusto lang nila ay maibenta ito kaysa mabulok pa yung mga gulay. So sa mga karne, yung presyo ng baboy sa Kamuning Market ang hindi gaano gumalaw, parehong nasa 190 pesos pa rin per kilo kahit na holiday season na. Tumaas yung presyo ng manok by 15 pesos at 20 pesos naman yung itinaas sa kada kilo ng baka. Hindi nalalayo yung presyo ng gulay at karne dito sa may Tandang Sora Market. Mahal din yung gulay, lalo na yung panggisa. Yung presyo ng mga panggisa hindi nalalayo sa presyo ng Mega Q-Mart dito rin sa Quezon City. So may nakausap tayo kanina na ginang na namimili na para sa kanyang Noche Buena. Yung 5 piraso ng kanyang kamatis, halimbawa, 5 piraso lamang to ay nasa 40 pesos na. Tapos yung 6 lamang na piraso ng sibuyas, nasa 40 pesos din. Ang di pa gaanong tumataas presyo ng prutas maliban sa grapes at saka sa pakwan. Pero syempre katulad nga may warning na nga yung mga tindera na by next week sa bisperas naman ng bagong taon, yung presyo ng gulay lalo na yung mga bilog-bilog, yun na yung tataas. Connie? Maraming salamat, Mare, at Merry Christmas. Hayo.